Mga kabayan, sa wakas, tuluyan ang ibinasura ng Senado ang impeachment complaint laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Kahapon, nagbabala si Senate President Chis Escudero na huwag gamitin ang Senado na playground para habulin ang mga kaaway sa politika. Ito ang tahasang mensahe ni Escudero sa mga taga-kamara matapos magtalumpati para ipaliwanag ang kanyang boto pabor sa mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na i-archive na ang Articles of Impeachment Complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay SP Escudero, hindi nila gusto na maging kasabwat sa anumang pinaplano ng mga leader ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kung may ilan daw na handang makipaglaro sa mga gustong gamitin ang Senado para sa kanilang pansariling interes, iginiit ni Escudero na hindi siya yuyuko at hindi matatakot kahit dumugin pa siya ng mga batikos sa paghawak niya sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution as found by the High Court itself. In spite of all these, you expect everyone to roll over in obedience. When we did not, you moved hell and high water to destroy personalities, malign reputations, and tarnish institutions. To these people, I say this: the Senate is not your playground to run after your political enemies. We are not an accomplice in any grand scheme. Ang pagbasura o pag-archive ay inihain ni Senadora Rodante Marcoleta na kilalang taga-suporta ng mga Duterte. Ayon kay Marcoleta, maaaring buhayin muli ang impeachment complaint kung babaligtarin ng Korte Suprema ang anumang desisyon nito na labag sa batas ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pero sakali man aniyang mangyari ito, magiging issue pa rin kung maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Paliwanag niya, kasabay ng pagtatapos ng 19th Congress noong June 30, 2025, ang pagkamatay din ng impeachment case na pinasimulan noong 19th Congress. Giit ni Marcoleta, pwede pa namang ihain muli ng Kamara ang parehong impeachment complaint sa Pebrero ng susunod na taon basta't aayusin at ilalatag nila itong mabuti. Ayon pa kay Marcoleta, inihalin tulad niya ang ginawa ng mga congressman sa pagluluto ng kaning hilaw. Ibig sabihin, masyadong minadali ng Kongreso ang impeachment case kay BP Sara matapos iakyat agad ito sa Senado kahit hindi paluto o hindi muna pinag-aralan at pinaghandaang mabuti. Kokopyahin na lang, Mr. President. Hindi pa nakopya. Ito po, this is an impeachment complaint. You are removing the second highest official of government. Yun lamang pong verification. Sablay na po. Ano pong nakalagay dito? Section 3, paragraph 3. An impeachment complaint required to be verified which contains a verification based on information and belief or upon knowledge or information and belief or lacks proper verification, katulad po nito ngayon, shall be treated as an unsigned impeachment complaint. So pwede pong tratuhin pala ngayon, sapagkat wala pong verification. It may be treated as unsigned impeachment complaint. Paano ngayon? Kumbaga po sa nagluto ng sinaing, pasensya na po kayo kung kinakailangan ako po'y gagawa ng pagkahalin, tulad Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po Hilaw na hilaw. Kayo po nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Samantala, inamin ni Senadora Robin Padilla na may alinlangan siya sa pagboto ng pabor sa pag-archive ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Padilla, halatang pinupolitika lang ang reklamo at mas nararapat na tuluyan itong ibasura. Sa sesyon kagabi, August 6, inaprubahan ng Senado na i-archive ang impeachment complaint. 19 ang bumoto pabor, 4 ang tutol at 1 ang nag-abstain. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene,
labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita niyo naman po noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayoko po talagang matuloy. Bakit? Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yaan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, oo, politikal ang impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Sana po, matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Pabor ba kayo sa ginawa ng Senado na i-archive o itago muna ang impeachment complaint kay VP Sara base na rin sa naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional o labag ito sa batas dahil sa maraming violation na ginawa ng Kamara sa pangunguna ng pinuno nito na si Speaker Martin Romualdez Jr. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Finally, Mr. President, let today's verdict be a stern and unequivocal warning to anyone who would dare use the Senate for their personal battering ram to further their personal political ambitions. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution as found by the High Court itself. In spite of all these, you expect everyone to roll over in obedience. When we did not, you moved hell and high water to destroy personalities, malign reputations, and tarnish institutions. To these people, I say this: the Senate is not your playground to run after your political enemies. We are not an accomplice in any grand scheme. While others may be willing to play your game, I am not. I will never bow to a mob. I will never cower to the shrillest of voices. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. Let this chamber be remembered, not for the passions we inflamed, but for the principles we upheld. I vote yes to the motion, Mr. President. I vote yes to the rule of law, yes to the Constitution, yes to the supremacy of the Supreme Court in interpreting it. Ano po yung mode of initiating impeachment? Ganito po ang sinasabi ng rule of the House of Representatives. Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee of Justice. A verified complaint or resolution impeachment filed by at least one-third of all members of the House, i-refer din po sa Committee on Justice. Bakit po ang ginawa nila nung makakuha sila ng higit sa one-third, dali-dali po nilang tinransmit sa Senate? Ang pagkakakala po nila, Mr. Speaker, sapagkat ang pinagbatayan po nila ay yung Rule 4 na kung saan in Section 14 sinasabi po endorsement of the complaint resolution to the Senate. Ang sinasabi lamang naman po noon, Sir President, ay yung pamamaraan kung paano po i-endorse yung impeachment complaint that was signed by one-third or even more members of the House of Representatives. Hindi naman po sinasabi doon na hindi na sa i-refer sa Committee on Justice. Bakit po nakalagay dito sa rule? Kailangan i-refer din siya sa Committee on Justice, but they never did, Mr. Speaker, Mr. President. So ilang violations na po ito? You cannot use Section 14 in isolation of Section 2. Hindi po pwede yun. Nakalagay po ba sa verification dito?
ng Secretary General ng House of Representatives? Wala po. Ito po'y parang jurat lang sa isang affidavit. Sinasabi lamang po dito, kilalan niya yung nagsipirma sa isang dokumento. Na ang dokumento ay naglalaman ng 32 pages. This is not the verification required under the rules of impeachment by the House of Representatives. Ang dami na pong nagsipagsalita. Samantalang hindi po nila nakita. Ang dami, kayo po nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Hindi naman po tinignan ng merito eh. Ang sinasabi, yung proseso, hindi po nyo sinunod eh. Sinasabi na nga, walang impeachment complaint bukod sa isa. Laban sa isang opisyal sa loob ng isang akalain mo namang 4 po kagad ang ipinay. Pagkatapos yung 4, i-consider mo na isa. Hindi naman po yata tama yun, Mr. President. Bagamat ang boto ko ay yes, aray, aray, aray. Malamang ang sasabihin ninyo, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Eh, mabuti po, alam nyo na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita nyo naman po, noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito eh. At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yaan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, oo, politikal ang impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po, matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo. Ang dami po nating dapat pag-usapan. Total, meron pa naman pong Pebrero. Ang sinabi naman po ng Supreme Court at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po. Matagal po akong ginawang chairman ng constitutional ni dating Pangulo Mig Subiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo, pinag-aralan po natin yan at malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako'y malungkot talaga dahil napunta tayo sa archive. Yung archive, binasa ko pwede pala yan hukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray, aray, aray. Gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng Senado na ako'y may reserbasyon dyan. Malaking reserbasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Hindi pa tayo natapos Total, nasabi na lahat. Ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, nais ko pong malaman ninyo na ang inyong Senado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko.
tigilan na natin ang politika at mahalin natin ang bawat isa, magkaisa na tayo, pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat po. So anyway po, this video po is all about the most recent Senate session or Senate hearing regarding po the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte, kung saan dinesisyonan po nila na i-archive na yung 4th articles of impeachment kasi it is unconstitutional as per the Supreme Court decision. Okay, so hindi ko na po ipi-play isa-isa yung mga statements dito ng mga senators natin. Rather, ang gagawin ko na lang po para mas maayos at mas dire-diretso po yung usapan natin, magdi-discuss po ako ng mga bagay-bagay na tingin ko nakulangan sa explanation or sa pagpukpok po ng mga senators natin. Okay? So yan po yung magiging video natin for tonight. Okay? Lulutuin po natin ng maayos para maintindihan nyo po talaga, my fellow taong bayan, itong mga e-explain ko. Okay, so ito po, yung una-una, klaruhin muna natin kung ano ba talaga yung procedure sa Supreme Court para po magkaintindihan talaga tayo. Kasi dito nagkakaroon ng issue yung mga senators natin kanina kasi dahil daw sa pending MR despite the immediately executory, wag daw muna i-archive. Tapos yung kabila sinasabi immediately executory, so i-archive na despite the pendency of the MR. So ngayon, i-explain ko po sa inyo kung ano ba talaga yung procedure sa Supreme Court para mas magets nyo po talaga at mas maliwanagan po kayo. Okay, so after ko po i-explain to, kayo na lang bahala mag-conclude kung sino ba talaga sa kanila yung tama. Kasi kung titingnan naman po natin yung rules of procedure niyan, makikita natin dyan ngayon kung ano ba talaga yung dapat na sundin or yung mga dapat mangyari po in relation to mga Supreme Court decided cases. Okay? So unang-una po, makikita natin to sa Rule 56 of the Rules of Court. So as you can see here, procedure in the Supreme Court, Rule 56, letter A, original cases, or letter B, appealed cases. So first question dyan, saan dito papasok yung case ni VP Sara? Is it letter A or letter B? So dito pa lang po, di ba, makikita nyo, very confusing na kasi Supreme Court to, pero bakit may ganito pa na original versus appealed? Di ba? So yung case po ni Vice President Sara Duterte was a case where she filed po a petition for certiorari or a special civil action po yun. So in other words, dito po yan papasok sa original cases. So dito po yan papasok sa original cases kasi yung special civil action for certiorari po, that is an original petition na fina-file directly sa Supreme Court. Hindi po yan appeal. Ito kasing appeal, ito yung galing pa sa lower court, tas tumaas sa RTC, tumaas sa CA hanggang umabot sa Supreme Court. Okay? So anyway, balik po tayo. Dito tayo papasok. Ngayon, Rule 56, letter A, original cases. Okay? Tapos ang important po na iti-take note natin dito is Section 2, Rules Applicable. So the procedure in original cases for certiorari shall be in accordance with the applicable provisions of the Constitution. So of course, this one is Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung absolute power of judicial review, subject to the only requirement na may grave abuse of discretion. Okay? Tapos aside from that, sabi pa po, laws and rules 46, 48, 49, 51, 52, and this rule, subject to the following provisions, so on and so forth. So basahin nyo lang po itong iba kung gusto nyo pa. Pero yung pinaka-important po natin iti-take note dito is itong Rule 52. Okay? So ngayon, punta po tayo sa Rule 52 naman. So Rule 52 basically governs po motions for reconsideration. So again, may kita po niyo dito, 'di ba? Rule 56 letter A section 2, rules applicable includes 52. Therefore, ang point ko po doon, pwede mag-motion for reconsideration sa mga Supreme Court decided cases. Okay? So ngayon, this is the interesting part kasi dito talaga nagkagulo yung mga senators natin eh. So una-una tingnan natin ano ba yung general rule in relation to motions for reconsideration. So makita po natin yan, section 4. Okay? So this one is in relation sa mga pag-execute ng judgments. It states here po, Section 4, stay of execution. The pendency of a motion for reconsideration filed on time and by the proper party shall stay the execution of the judgment or final resolution sought to be reconsidered. Okay, so ito yung general rule. So ngayon, baka isipin nyo, tama sila Senator Kiko kasi may Section 4, stay of execution. Okay, so tandaan po ninyo, ito yung general rule pag yung decision po ng Supreme Court ay walang mga special provisions like that of yung being immediately executory. Okay? Kasi generally, yung mga judgments po, they only become executory after the lapse po of the period na pwede ka pa mag-exercise ng mga legal remedies mo. So in a regular Supreme Court decision, kung walang special provision na immediately executory, pag nag-file po ng MR yung losing party, dito papasok to ngayon yung Section 4 stay of execution. Okay? Pero yun nga po, since dun sa Supreme Court decision sa Duterte versus HOR, merong specific na sinabi yung Supreme Court
court na immediately executory yung decision. Therefore, ito pong general rule na to, hindi po siya a-apply na. Okay? So yung case po yung Duterte versus HOR, that is an exception to this general rule. So anyway, i-rephrase ko po para mas maintindihan ninyo. In regular cases po, kung walang special provisions na immediately executory, pag nag-MR ang natalo, automatic suspended muna, hindi pwede execute. Pero kung may specific provision that states immediately executory, kahit pa po mag-MR yung natalo, pwede na ma-execute yung judgment or yung decision ng kaso na yon. Okay, yan po yung difference dun sa Duterte versus HOR case from regular cases kung saan ito nga yung mag-a-apply na Section 4 stay of execution. Okay? So sa executory judgment po, if a case is declared as executory by the court, that means pwede na nila ma-execute yung judgment. Whereas naman po pag final yung case, ang ibig sabihin po nun, final na yung kaso, meaning wala nang any other legal remedy po na pwede magawa yung losing party. Okay, so yan po yung difference nun. Kakaproblema lang po yan kasi generally, yung final and executory, pinapagsama po yan in a regular decision. It will become final and executory after the lapse of let's say 15 days, 30 days, so on and so forth. Pero dito kasi sa case ni Vice President Sara Duterte dun sa Duterte versus HOR, sineparate po nila na immediately executory lang pero wala pang final kasi hindi pa naman po siya magiging final talaga considering pwede pa nga mag-MR as provided po dito sa Rule 52. Kung makikita po ninyo Section 1 period for filing, a party may file a motion for reconsideration of a judgment or final resolution within 15 days from notice. Diba? So meron pa talagang remedy naman na pwede mag-MR. However, since there is a specific provision which states it is immediately executory, pwede na talagang ma-execute yung judgment na yun. Yun nga yung exception to the general rule nitong Section 4. Okay, so hopefully klaro na po yan. So medyo technical po yung in-explain ko pero sana na intindihan nyo naman talaga yung difference ng final judgment, executory judgment in relation to mga motions for reconsideration. Okay?